Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Rudy Digong Duterte Solid Group. Viral post ito. Maraming nagpo-post. Pahayag ni Yusek Claire Castro tungkol sa Pangulo. Ito, nahihirapan na pong tumai. Bawas ang ating mahal na Pangulo ayon sa kanyang Dr. Yusek Claire Castro, Palace Press Officer. So, tungkol po to yung sakit na ano ito? Diverticulosis. Diverticulosis. Wala na kayo. That's a medical term na sakit sa bituka o colon na nagkaroon ng bulsa-bulsa. Bakit nagkaroon ng bulsa? Parang nag-symbolize sa ibinubulsa na pera ng kabahan ng taong bayan. So, nagkaroon ng infection ganon dahil daw sa stress. Talagang stressful ang trabaho ng Pangulo. Sa laki ng problema niya ngayon, talamak na korupsyon, may stress siya talaga. Lumalagapak ang kanyang rating, problemado paano niya pataasin ang kanyang rating, kaliwat kanan ang mga rally, may rally na naman daw ngayong February 25. So non-stop yung mga rallies na nananawagan kontra corruption, yung iba sumisigaw ng Marcos resign. Tapos bumababa ang value ng peso, bumabagsak ang ating ekonomiya. Ang daming problema ng bayan. Kaya stress na stress ang Pangulo. Kaya nagkaroon ng sakit sa colon o ano. Kaya lang, ang isang dahilan pa rin dyan, maliban sa stress, yung pagkakaedad at saka yung pagkain. Less fiber. Hindi siya masyadong kumakain ng gulay at prutas. Kaya, ako, lesson learned ko na yan. Ganyan din ako noon na poros karne. Ang sarap kaya kumain ng karne. Lalo na yung steak o yung baka, baboy. Masarap. Kaya lang na after my retirement, pinagbigyan ko ang sarili ko yung mag-enjoy sa pagkain. Kung anong masarap, lechon, liempo, adobo, whatever. Kaya lang, yung health ko nag-deteriorate. Mahina ang katawan ko noon. Dahil sa kulang ako ng fibers, kulang ako ng prutas at gulay, puros karne. Mabuti na lang nagka-pandemic. Nung nag-pandemic, takot akong mamatay. Mahina ang aking immune system. Kaya nag-change lifestyle ako. Ngayon, more on fruits and vegetables na ako. Ito, may nakahanda dito habang gumagawa ko ng vlog. Nandito ang mga prutas ko, klase-klase. May orange, may rambutan, may saging, may lansones, may durian pa ako sa labas. Gulay, may gulay akong nakaready dyan na lettuce. Pag kumain kami, kasi ito, parang buhay siya, mayroong lupa, may every kain, gumagano lang kami. Then, pang pinakbet, nandyan yung, basta, nung nag-change lifestyle ako, nag-change diet ako, yun na, ang ganda na ng pagbawas. Nung hindi ako kumakain ng prutas at gulay, at saka maraming stress noon, naranasan ko yan, yung mahirap makabawas. So, yun ngayon ang problema ng Pangulo, ang kanyang health. Kailangan niyang kumain ng maraming gulay at prutas at bawasan ang stress.
Paano niya bawasan ang stress? Dami niyang problema. Kaya nagsalita si Manang Aimee, magpahinga ka na. Alagaan mo ang kalusugan mo. Walang nagmamahal sa iyo dyan sa palasyo. Kanya-kanya silang agenda. Rumesbak naman ang palasyo si Auntie Claire na huwag niyong gawing joke ang kalusugan ng Pangulo. So, basa muna tayo sa mga comments. Sabi dito, yung nag-post, nako guys, ang wish ni Cara David mukhang maging granted na naman. Ano ba yung post na nabasa ko? Nagsabi na, hindi ba kayo nakakahalata? Sabi nang nag-post. Nung namatay si Congressman Akop, nagbunye ang maraming sambayanang Pilipino. Grabe, imbis nga makiramay, natuwa. Nung nabalita ang nagkasakit ang Pangulo, anong gusto ng karamihan? Sana matuluyan na. Ganon. O hindi kayo nakakahalata? Ayaw na ng taong bayan sa inyo? May nabasa akong post na ganon. Wag naman tayong mag-wish ng masama para sa ating kapwa. Hindi maganda yan. Ito, mga comments. Arnel Lozano, anong mahal nating Pangulo? Huwag nyo kaming idamay, hindi naming mahal si Ngagba. BBM nyo, Duterte, mahal namin. So, between pagmamahal, Duterte and Marcos, after itong term ng Marcos Jr. ito, let's see. Si Tatay Digong natin, umalis siya sa pwesto, pinakamataas ang trust and performance rating, 81%. Itong presidenteng ito ngayon, midterm niya, nakaupo pa siya, negative na ang kanyang trust and performance rating. So I don't know what will happen pag alis niya sa pwesto sa 2028. Kung anong legacy iiwanan niya. Most loved president or most hated president. So, natatawa ako yung sabi niya, yung legacy iwanan niya. Walang gutom na Pilipino pag alis ko sa pwesto. I don't know kung maniwala kayo. Basta ako, suntok sa buwan yun. Budol-budol na naman yung walang magutom na Pilipino pag alis daw niya sa kanyang pwesto. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Gabok na gid kayo ang trapal. Hindi kada kuon sa mga karon naman nagid sa pag-atok maayo nagid nga tan-awon ang balay ni Kuya. Salamat gyud kay nilis na gyud akong atop tungod sa hinabang. Oo. Kay ug walay hinabang, dili milis na akong atop. Salamat kay sa Ginoo nga ihatagan ko niya og hinabang, nga panalangin.
Salamat kayo. Sure. Sa nagtabang sa sin, sponsor, Mm. salamat kayo. Oh, salamat kayo po diya.